Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa si Moises sa mga pinakadakilang lingkod ng Diyos. Siya ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang gumabay sa kanila sa pagtawid nila sa dagat na pula. Siya ay nagbigay sa kanila ng batas ng Diyos sa bundok ng Sinai. Siya ang gumabay sa mga tao sa disyerto sa loob ng 40 taon. Talagang dakila ang papel na ginampanan ni Moises para sa bayan ng Israel. Pero tinawag siya ng Diyos nang siya ay 80 taong gulang na. Siguro nag-iisip na lang siya na magre-retire bilang isang pastol ng mga tupa. Pero tinawag pa siya ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang isang mababang puno na nasusunog pero hindi na uupos sa pagtawag ng kanyang pansin. Dito tinawag ang kanyang pansin at nang lumapit siya ay sinabi ng Diyos ang kanyang misyon. Nakita ng Diyos ang kahirapan ng mga Israelita sa Ehipto. Alam niya ang pang-aapi sa kanila. Narinig niya ang kanilang daing. Bumaba ang Diyos upang sila ay iligtas. Kaya pinadala niya si Moises upang kausapin ang mga Israelita
at ang paraon upang palayain na ang mga tao. Noong magreklamo si Moises na hindi niya alam, hindi niya kilala ang nagpapadala sa kanya, tandaan natin na maraming mga Diyos noon na sinasamba, nagpakilala ang Diyos sa kanya. 3 pangalan ang ibinigay sa kanya. Una, si ako nga. Pangalawa, si Yahweh na tinatawag nilang ang Panginoon. At pangatlo, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang magandang balita sa kwentong ito ay alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, naririnig niya ang daing ng kanyang bayan na naghihirap at balak ng Diyos na iligtas sila. Madalas sa ating kahirapan, naiisip natin na hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin o kaya walang kibo siya. Hindi. Gusto niyang iligtas tayo. Pero ililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng taong sinusugo niya. God works through human means. Kaya nagtatawag siya ng mga susuguin niya kahit na sa paningin ng tao, hindi karapat-dapat ang gagawa ng misyon. Hindi qualified na ipadala siya. Sino ang nag-aakala ng isang 80 anyos ang magliligtas sa isang bayan? Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at kilala niya ang pinapadala niya. Salamat o Diyos sa iyong pagpapakilala sa amin. Hindi mo lang ibinigay iyong pangalan. Pinakita mo rin sa amin ang iyong gawa, ang magligtas. Salamat o Diyos. Iligtas mo kami. Iligtas mo ang aming mundo na ngayon ay magulong-magulo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.